Nandito na ang bago niyong pambalitaan sa umaga. Kape, balita at opinyon. Kasama si Johnny D. Papa Kurt. Ating talakayin at pag-usapan ng napapanahong issue sa Central Luzon at kalampagin ang mga kinauukulan sa gitna ng kape, balita at opinyon. Kape, balita at opinyon. At tayo nagbabalik dito sa Kape, Balita at Opinyon. Kasama pa rin po ninyo, yung lingkod, Johnny D. at si Papa Kurt, napakaganda po nitong ating magiging usapan ngayon. Kasi sa pagbabalik po ng KBO on the road, ito po ay nagiging topic na national eh. Oo, kasi marami na yung mga nagrereklamo din siguro sa kada lugar kung nasaan itong water company na ito. Ayan, dahil nga ang tubig ay buhay, ika na Papa Kurt, dahil kahit wala kang pagkain, di ka kumain, pero uminom ka ng tubig, you will last a couple more days, no? Siyempre, So, ayan po, ngayon po, nandito tayo sa Porac. Ayan. Dito naman. Minsan nung nasa Mabalacat, at saka ganun din ang reklamo. Oo, ganun din yung mga sumbong sa atin sa mga episode natin sa KBO. At ngayon naman, meron naman dito sa Porac. Kayo po, kung may mga comment po kayo, at may sumbong kayo, i-post niyo po na comment nyo. Di man namin mabasa ngayon, dun sa susunod na KBO, ituloy-tuloy po natin itong issue ito. At syempre, susubukan din namin our best, no? Na mapuntahan kayo at kunin yung mga request. Tulad nito, dito sa may Porac, Papa Fair, ipakilala po ninyo yung mga sarili. Sige po. Ito, mga dito yan, residente sa Porac. Sige po. Magandang tanghali po. Ako po si Cloyd De Leon. Isang board of directors po dito sa Bella Vita, Porac. Bella Vita po. Ang subdivision na po to. Bella Vita, Porac. Subdivision po yan dito sa Porac. Isa po, Homeowners Association. Ayun, isa. Nurse. Mas nakakaalam dun sa anong nagiging problema nila rito. Yung buong homeowners. Ayan, si Kuya naman. Si Sir naman. Good afternoon din po. Good morning. Ako naman po si Joel Castro, isa rin po sa mga board of directors dito sa subdivision sa Bella Vita. Yan. Ito kasi itong dalawang ito ay napuputukan ng reklamo eh. Totoo. Siguro nagmi-meeting kayo na sa... Oo, siyempre ang daming reklamo dito. Ang unang-una dahil nga basic need itong tubig. Maliligo ka, pare. Iinom ka ng tubig. Maglilinis ka ng... Yung tubig ulan, pwede pa eh. Pero yung papasok sa katawan mo, yung gagamitin mo everyday, ako malaking problema yan. Ito sir, ano po ba yung nagiging problema na? Sa supply ng tubig? Number one po, napakahina. Ayun. Most of the time, 3 days at 7 days a week. Talagang lalakas lang siya pag yung madaling araw. Talagang the whole walang day. gumagamit. Ano? The whole day talagang napakahina. Mahina. Pag binuksan po ninyo yung gripo, kumapat ka lang tuba o napat? May time po na wala talaga. Nagkakaroon pa. May time na wala talagang papatak. Tapos darating na lang siguro pag wala na masyadong... Pero meron, pag walang pumapatak, ibig sabihin, walang servisyo. So, either may problema, may ginagawa, meron po bang abiso? Wala po. Kasi halos araw-araw po ganun. Araw-araw. Ilang buwan na po ito, taon, nangyayari sa inyo? Matagal na po ba? Actually po yan, start yan nung pumasok na itong summer natin. Ito po kasi yung problema. Once na pumasok na yung May, June, starting na yan, yun na, talagang wala nang papasok na tubig. Puro na lang basyo. Yung lalabas, mga hangin na lang. Maririnig mo lumalabas, pero wala naman lumalabas. Ano? Walang tubig pa. Hangin lang. Wala. Yung pong inyong service provider, itong Prime Water natin. Yes po. So, Prime Water. Ayan, so Prime Water. Oo, hindi lang naman dito sa Porac itong ganyan reklamo nila. May mga lumalabas na tanong din sa KBO, sa Mabalacat, sa San Fernando. At makikita rin natin sa social media, may mga pinopost na ganyan. Kayo po ba nag-submit na ng formal complaint letter bilang homeowners association chairman, head?
Dumulog na po ba kayo sa kanila? ba? Nagbigay na po ba kayo ng complaint? Nagtanong, ganyan. Actually, Po, sa totoo po niyan, last year, nung nag-summer, naramdaman na namin yan. So, kami na po yung nakaupo noon dito bilang mga board. So, ang ginawa po namin, kaming tatlong mga officer na pinuntahan namin mismo ang Bella Vita muna. Hindi muna si Prime. Okay. So, humingi kami ng advice sa kanila dahil nga po wala kami sariling water tank dito. Kung possible po ba na makatulong sila sa amin sa Prime Water. So, ang ginawa po, nakipag-usap si Bella Vita sa Prime Water. Yes. At nag-donate sila ng lupa para itayo yung water tank dito sa loob ng mismong subdivision. Ang Bella Vita mismo? Opo, dito sa loob. Ayala. So, ang nangyari po, naayos lahat yung mga papel. So, na-donate na yung lupa sa Prime Water. Last December po yun, last year. Okay. And then, itatayo daw po nila is sa January. First week na January. 2025. This year, okay. Ang problema, sir, ito nga, pabalik-balik na lang kami dito sa Prime Water, sa office nila dito. At ang dahilan nila sa contractor daw ang nagiging problema. So, yun ang malaking question sa amin. Kung kailan at paano nila ito i-start po. Ayan. So, ang sinasabi nila, meron ng lupa, diba? Para pagtatayo ng tower sana ng water tank. Kasi mas efficient yun kung meron reservoir yan. Doon na lang po nagsusupply lahat. Ang problema, sinasabi ng sumagot naman ng Prime Water. Ang sinasabi nila yung contractor. Yan. At hindi natin alam kung kailan. Ayan. So, Prime Water, susubukan din po namin makuha yung panig niyo. Oo. At syempre, tatawagan din natin sila. At yung kinaukulan siguro. Kayo po ba, nung sabi nila, January, walang nangyari. Tinaas niyo po ba ang inyong complaint? Pinarating niyo po ba sa ating LGU? Sa kinaukulan. Sa totoo po niya na hindi pa kami talaga nakalapit sa LGU. Dahil una, nagbabakasakali pa kami na talagang gawin nila. Matugunan yung hinihintay pa ninyo. Matugunan yung kaso dito sa mga buwan na nagdaan, masyado nang tumatagal dun sa lalo na May na po ngayon. January, May na. 6 months na. Okay. Ilang beses din kami bumalik sa Prime. At, ano kung palagi nila sinasabi? Babalik kayo. So, yung time na pumunta kami ni Sir Cloyd sa Prime Water, ang sabi namin, kung hindi mo na mailalagay itong water tank, baka naman pwede kayong tumulong sa amin. May alternative. Na makapagbigay kayo ng tubig sa mga ibang paraan. Yun nga po, every Saturday and Sunday, pumapasok dito yung nagbibigay ng tubig sa amin galing sa kanila. Kaso hindi po sapat yung Saturday and Sunday sa pang-araw-araw na pangangailangan. Saka ano naman yung 5 days? Ang alam ko sa billing ng mga yan, may minimum na binabayaran. Pero wala naman lumalabas. Ayun ang problema. Oo. Kung mapaliakta ka, nagbabayad ka ng minimum, tapos wala naman. Sabi ni Sir, parang parang tuwing madaling araw lang meron dito. Yes. Dahil wala namang gumagamit sa iba, kaya malakas. May problema sila sa pumping station. Parang ganun, o parang pinapatay, hindi naman siguro. Hindi naman siguro. Alam naman nila na kailangan ng mga tao. Hindi. Tsaka yun yung main product nila, yun yung service. Binibenta nila. Iisip ko lang, ang laki-laking kumpanya, hindi makapag-pondo ng isang... Hindi, tsaka yung contractor daw. Pero yung nag-deliver ng tubig, meron. Yeah. So, kung meron silang resources para, kasi, alam niyo, para sa akin, hassle yun sa isang kumpanya na every Saturday, Sunday deliver. Water tank din yan, di ba? Maghahatid ka para, ba't hindi mo pa gawin yung water tank? Para sa isang subdivision. Na kailangan naman na, di ba? Sabi nga, parte yan ng inyong service. Pag gusto, maraming paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Ito pong reklamo nyo ito, kailan nyo po ba iparating? Sa LGU, bali naman kami, iparating din namin ito. Sa kinaukulan kung ano ang kanilang maitutulong sa kanyang mamamayan dito sa
subdivision na ito. Lalo na, ito pong pangangailangan na ito, hindi lang basta-basta. Tubig po ito Ito po dahil pa ng gamot yan at saka iba pang infrastruktura. Sabi ko nga. Ginagamit natin araw-araw. Tingnan natin, magsusurvive ka sa tubig lang kahit wala kang makakain. Tama. Napaka-importante po nito. Ano po ang inyong mensahe sa ulit? Kung nanonood man ng Prime Water at ng LGU. LGU at the same time natin. Tapos na yung eleksyon. Siguro, wala na yung eleksyon na rin to. Pwede po kayong manawagan. Ayan, manawagan po kayo. Sige po. Kami po dito bilang mga ordinaryong mga miyembro dito sa Barangay Palat. Sana po mapatayo na kaagad itong napag-usapan natin na water tank dito sa loob ng subdivision. Dahil hindi lang po naman ang Bellavita ang makikinabang. Dahil po kung dito nila itatayo yung water tank na isusupply sa mga ibang panig na mga baryo dito sa Porac, baka po mapalakas pa yung mga karating barangay natin dito sa usapin ng tubig. Nananawagan po kami sa kinaukulan, sa Prime, in behalf po ng community namin dito sa Bellavita na sana maituloy na po yung plano na may tayo yung water tank na noong last year pa kami nag-groundbreaking, hanggang ngayon wala pa pong nangyayari. Hindi po namin alam ang sagot namin sa mga constituent namin dito sa Bellavita kung anong sasagot namin. Palagi na lang pong ganon. Sana po may malinaw na dahilan kung kailan para may maisasagot kami sa mga kasama namin dito sa Bellavita. Total na ipangako at sumang-ayon nagagawin naman. May plano na po May plano na. Kailangan, hindi namin alam kung kailan. Panawagan po, kumisa kasi natatawag siyang crime water. Parang hindi natatawagin crime water. Crime water. Tsaka hindi yan problema lang dito isolated sa Barangay Palat. Tsaka buong Porac. Ibang buong Pilipinas. Nagiging nasaan merong prime water. Sa pangalan pa lang, ang ganda pa naman. Prime. Prime din yung servisyo nyo. Napaka-basic. Ayun po, maraming salamat. Kami po magbabalik. Babalik po kami. Balita at opinyon. Makalipas ng ilang pala. Kape, balita at opinyon.